I'll be reading the NIV version sa English. You did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give to you. Sa Filipino, hindi kayo ang pumili sa akin. Sabi ni Jesus, ako ang pumili sa inyo. Hinirang ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at manatili ang inyong bunga. Sa gayon, hingin ninyo sa Ama sa aking pangalan, o kung ano man ang hingin ninyo sa aking Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Pag-uusapan natin ngayon, mga kapatid, pamagatan natin, Jesus chose and appointed you. Si Jesus ang pumili at humirang sa iyo. Sabi mo sa iyong katabi, si Jesus ang pumili at humirang sa iyo. You didn't choose Jesus. He chose you. Alam ko, mga kapatid, na naiisip ninyo nung kayo ay naglingkod sa Panginoon, kayo ay nakakilala sa Panginoon, marami siguro sa atin ang nag-iisip na tayo ang nagdesisyon, tayo ang pumili na maglingkod sa Panginoon. Tama ba? Siguro marami sa inyo, salamat na lang at ako ang nagdesisyon na maglingkod. Ako ang pumili na tanggapin ang Panginoon sa aking buhay. Pero ang katotohanan, mga kapatid, sabi ng salita ng Diyos, na hindi tayo ang pumili sa Panginoon kung hindi tayo ang pinili niya. Si Lord ang nagbigay sa atin ng kapasidad na tanggapin siya. Dahil in the first place, kung hindi naman tayo pinili ng Panginoon, hindi tayo makikinig kahit ano pa ang sabihin sa atin tungkol kay Kristo. So siya ang pumili sa atin, yun ang katotohanan. Napakamahal tayo ng Diyos na pinili niya tayo na kahit hindi naman tayo deserve. Tingnan mo yung katabi. Deserving ba? Sa kabila ng mga mistakes, kamalian, failures, weaknesses, hindi tayo karapat-dapat na piliin, pero dahil sa matinding pag-ibig sa atin ng Panginoon, tayo ay pinili niya. Sabi mo sa iyong katabi, hindi ka karapat-dapat, pero pinili ka ng Diyos. Hallelujah! Palakpakan natin ang Panginoon. Pinili tayo ng Diyos para magising sa katotohanan. Para magising sa kung anumang mga bagay na ating kinasadlakan noon. Pinili tayo ng Panginoon. Hindi tayo ang pumili sa Kanya. Kaya nga, yun ang lagi kong pinagpapasalamat. Lord, salamat, pinili mo ako. Sa dinami-dami ng mga tao, billions of people around the world, population, ako ay isa sa pinili ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Di po ba parang ang sarap isipin? Hello? Ang sarap isipin na isa tayo sa pinili ng Panginoon. 2026 na. Narito ka pa rin. Bakit? Kasi pinili ka ng Diyos. Kaya nga, napakabuti ng Panginoon sa ating buhay. At dahil dito, ito ang nagpapaalala sa atin, mga kapatid, na manatili tayong maging mapagpakumbaba sa Kanya. Hindi tayong pumili sa Lord. Kaya nga yung panalangin ko, Lord, piliin mo rin yung kaibigan ko. Tawagin mo rin siya kung paano mo ako tinawag.
Panginoon, tawagin mo rin yung mga member ng family ko na hindi pa nakakilala sa iyo. Dapat yun ang prayer natin. Hello? Yun ang panalangin. Lord, yung ka-co-work ko, yung katrabaho ko, yung classmate ko, Panginoon, tawagin mo, kalabitin mo. Bigyan mo ng pagkakataong mabuhay, magbago, magkaroon ng buhay na walang hanggan. Katulad ng ginawa mo sa akin, Lord, piliin mo. Kaya nga, tuwing naaalala ko yun, it makes me humble sa Panginoon. Na hindi ako ang pumili sa Kanya, siya ang pumili sa akin. Hindi ako ang nakatagpo sa Kanya, ako ang natagpuan niya. At dahil doon, tayo ay mapagpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Hindi ikaw ang nag-decide na maglingkod. Si Lord ang nag-decide para ikaw ay Kanyang maging alagad. Maging Kanyang anak. Kaya hindi ito about sa atin, mga kapatid. It's not about us. Kung hindi ito'y palaging patungkol sa Panginoon na nagbigay sa atin ng grace, na nagbigay sa atin ng salvation. Ito ay para sa ating Panginoong Jesus, lahat ng ating ginagawa sa ating buhay. Kaya ito yung pundasyon ng ating pananampalataya sa Panginoon. Number 1, Jesus chose you while you were lost. Natagpuan tayo ng Panginoon sa kalagitnaan ng ating karumihan, ng ating kasamaan. Doon tayo nakita ni Lord. Kung babalikan natin ang ating buhay, paano tayo natagpuan ng Panginoon? Sa mga pagkakataon na hindi talaga tayo, sobrang hindi tayo deserving. Pero mabuti ang Panginoon, yung pagkakataon na yun ang ginamit niya upang tayo ay kunin sa kung anumang nakasadlakan natin sa ating buhay. Kaya, hindi naman ang tao ang pumipili sa Lord eh. In fact, sabi ng Bible, yung mga tao nga ayaw sa Kanya, walang pakialam sa Kanya. Ang mga tao nga, karamihan sarili lang ang iniisip. Sariling opinyon, sariling gusto. Wala ang Diyos. Maliban na lang kung tawagin ka ni Lord, saka ka palang magigising. Sabi ng Romans 3 verse 11, there is no one who seeks God. Walang nakakaunawa. Sabi ng verse sa Filipino, walang naghahanap sa Diyos. Hello? Walang umahanap, walang may gusto sa Diyos. Walang may gustong maglingkod sa Panginoon in the first place. By choice. Kung yung tao lang ang masusunod, ayaw maglingkod sa Panginoon. Ayaw magpaka-humble sa Diyos. Pero salamat na lang mga kapatid at pinili ka ng Panginoon upang maglingkod sa Kanya. Alam niyo ba ang paglilingkod sa Panginoon ay isang pribilehiyo mga kapatid? Hindi ito burden. Ang paglilingkod sa Panginoon ay hindi isang pabigat. Hindi nag-aagaw ng oras natin. Ito'y pribilehiyo na makapagsamba, makapagpuri sa Panginoon na lumikha ng langit at lupa, ang nagbigay sa iyo ng buhay, ang nagbigay sa iyo ng kung anong meron ka ngayon, ang nagbigay sa iyo ng magandang pamilya, ang nagbigay sa iyo ng buhay na hindi ka nagkakasakit. At ng lahat ng pangangailangan mo, isa itong pribilehiyo. Kaya sabi ng Bible, wala namang may gusto na maglingkod sa Panginoon. Dahil sa kasalanan, naging distorted, nawala ng desire, nahiwalay ang tao sa Diyos. But look kung anong ginawa ng Panginoon. Jesus came looking for you, looking for us, and He found you. Luke 9 verse 10, for the Son of Man came to seek and to save the lost. We did not pursue Him. He pursued
bigla ang pinapit mo. Pero salamat na lang sa Panginoon na pinaglilingkuran natin, hindi tayo ang naglupit niya. Siya ang lumapit sa atin. Kaya hindi mo na kailangan makipagbalyahan, makipagsuntukan, makipagsapakan, di ba? Para makalapit, bubugbugan ng mga tao. Kasi yung faith nila, makalapit tayo kagaling. Malapit para sa bless. Makalapit para sabihin sila ay grateful, sila ay devoted sa Panginoon. Pero ang tunay na Diyos, kapatid, hindi mo kailangang magbuwis ng buhay. Makipagbugbugan, makipag-away, makipagsuntukan para makalapit sa Kanya dahil siya mismo ang lumalapit sa iyo. At kapatid, siya mismo ang lumalapit sa iyo ngayon. Hindi mahirap lapitan ng Diyos. Ang Panginoon natin ay madaling lapitan at in fact siya ang unang lumalapit sa atin. Kaya nandyan ang Diyos, nandyan si Jesus para tayo ay iligtas. Iligtas ang mga naliligaw. Dati noon, naliligaw tayo, hindi natin alam kung saan ang katotohanan, ano ang ating gagawin. Kaya nga, naalala natin ito at nagiging humble tayo. Dahil sa pagpili ng Panginoon sa atin. Pangalawa, Jesus takes the first step. Throughout the gospel, nakita natin si Jesus ang lumapit sa kanyang mga apostol, nilapitan niya. Peter, yung mga fishermen na abalang-abala sa pangingisda, yun ang parang number 1 talaga na trabaho noon. Fishermen, yung mag-build ng bahay, ang tawag niyan? Yan, karpintero, yan ang mga, talagang mga trabaho noon. Kung hindi ka nagsiserve sa government, kung hindi ka ng tax, naniningil, ikaw ay fisherman, yan ang mga kadalasang trabaho. Ikaw ay karpintero, ikaw ay nagtitinda ng mga pabango, ng mga tela at kung ano-ano pa. So habang abalang-abala, ang mga hindi pa sila apostol noon, tinawag ng Lord, sabi niya, "Hali kayo, gagawin ko kayong mangingisda, hindi ng isda, kung hindi ng mga tao." No? At so sila, pagtawag ng Panginoon, sunod kagad sila. Di ba? Tumugon sila sa tawag ng Panginoon. Si Matthew, tax collector, tinawag ng Panginoon. Abalang-abala, laki siguro. Kung anong mga iniipon niyang pera. Babayad ng tax, kukupitan niya, 50% siguro sa kanya. Parang flood control, di ba? Bigay ng tax, hindi kulang to, dagdagan mo. Teka muna, bakit nagtaas na ba yung tax? Hindi. Ako ang nagtaas. Pag di ka nagbayad, ipapasara ko yung mo. Hindi kita bibigyan ng seal. Hindi ka pwede mag-business, hindi ka pwede walang magawa, bayad. Siguro ang dami niya nang naipon. Pero nung kinalabit siya ng Panginoon, halika, sumunod ka sa akin, iniwan ang lahat. Si Lord ang tumatawag sa atin. Ang problema lang, maraming tao, hindi pinapansin ang pagtawag ng Panginoon. Binabaliwala ang pagtawag ng Panginoon sa kanilang buhay. Pero si Jesus ang lumalapit sa atin, kaya yung opportunity na lapitan tayo ng Lord, wag nating sayangin. Nahipuin ng Panginoon yung puso natin ngayon. Wag nating baliwalain kung hindi tumugon tayo sa pagtawag ng Panginoon sa ating buhay dahil yun ang magbabago at yun ang magbibigay sa atin ng katagumpayan. Hallelujah. Totoong tagumpay sa ating buhay.
John 6 verse 44, no one come to me unless the Father who sent me draws him. Walang makakalapit sa akin, malibang dalhin siya sa akin ng Ama na nagsugo sa akin. Walang magbabago ang buhay, maliban na lang na tawagin ng ating Panginoon, ng ating Diyos na buhay. Kaya yun ang pinagpapasalamat ko sa Panginoon na tinawag niya ako. At yun din ang dapat ipagpasalamat mo sa Diyos na tinawag ka niya, na binago ka niya dahil hindi mo kayang baguhin ang sarili mo kung hindi dahil sa Panginoon. Hindi mo kayang maglingkod sa Diyos. Hindi mo kayang maunawaan ang kanyang salita, sumunod sa kanyang salita, maliban na lang kung si Lord ang magbigay sa iyo ng kapasidad, capability na maunawaan at maintindihan ang kanyang banal na salita sa iyong buhay. Kaya nga yung ating pag-asa, yung ating kaligtasan, inaasa natin sa katapatan ng Diyos, sa pangako ng Diyos. Yung kaligtasan natin hindi nakaasa sa kung gaano tayo kagaling maglingkod, gaano tayo ka-present palagi sa church, gaano tayo kalaki mag-support sa ministry ng Panginoon. Yung salvation natin ay nakadepende sa katapatan ng pangako ng Panginoon sa ating buhay. Hindi by our strength. Hindi dahil sa ating abilidad, hindi dahil sa ating galing na kasalalay ang kaligtasan, kung hindi nasa katapatan ng Panginoon sa kanyang pangako sa atin. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, mga kapatid. Tapat ang Panginoon. Tayo, nabibigo tayo. Marami tayong promises. Yung last year na New Year's resolution mo, ewan ko lang kung nagawa mo. Ako, 2 years ko na siguro New Year's resolution na pumayat. Kapag gawa-gawa. Nung payat ako noon, ang bilis ko magkasakit. Sabi ko, ano ba to? Pagka nagpa-reduce ka, ang bilis magkasakit. Ngayon, kaawa ng Diyos, kahit malaki, kahit isama mo ko sa isang damakmak na nag-uubuhan at nagsisingahan ng sipon sa awa ni Lord, hindi masyado. Konti lang, no? Hindi talaga yung nagkakasakit na nalulugmok. Pero 2 years na, New Year's resolution natin, natupad na natin kaya. At ngayon, 2026, meron na naman tayong New Year's resolution. Matandaan natin mga kapatid, hindi natin yan matutupad sa ating sariling kakayahan. Kailangan natin ang Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Kaya nga, si Lord ang gumagawa ng paraan. Rini-reach out niya tayo. Rini-reach out niya ang mga tao. Ginagamit tayo ng Diyos para makapagsalita sa mga tao na nakakasalamuhan natin. Tayo ang instrument ni Lord. Sa pamamagitan natin, kumikilos ang Panginoon. Sa pamamagitan natin, nabibless ang mga tao. At nag-glorify ang Panginoon sa ating buhay. Pero hindi natin yung sariling kakayahan at abilidad. Ginagamit ng Panginoon ang ating buhay para sa kanyang kaluwalhatian. Kaya nga kung paano natin narinig ang kaligtasan, ang salvation, ang gospel, ganon din natin ibahagi sa mga tao. Sabihin natin, Lord, ngayon 2026, Panginoon, gamitin mo ako. Sana ngayong 2026 ay may mga kaluluwa, may mga tao na naliligaw sa mundong ito na gamitin mo akong instrument na sila ay maakay ko sa iyong paanan. Hallelujah. Lord, ngayon 2026, kasabay ng pagpayat ko, na maraming mga tao ang ma-sharean ko ng Word of God. Napagtyagaan ko, na balik-balikan, na bahagian ang salita ng Panginoon hanggang madala ko sa church. Or, ngayon 2026, Panginoon, tulungan mo ako na marami akong ma-invite sa church. Na ngayon 2026, Lord,
Tulungan mo ko na marami akong maging kaibigan ng mga kapitbahay na hindi ko na sila aawayin. Para madala ko sila sa church. Na maging mabuti akong ugali ko, Panginoon, na masama, baguhin mo. Na kilos ko, pananalita ko, gawa ko, Lord, baguhin mo na maging ilaw ako. At sasabihin ng mga taong nakakakita sa akin, ako ay parang nagliliwanag, ha? Maliwalas. Hindi na lang palaging nakaganon, umagang-umaga. Ay, magsigising na kayo! Malilate ka na! Ang iba nakakalimutan pa na Christian siya, nagbabad words pa. Bilisan niyo mga! Hindi nagiging light. Lord, baguhin mo ko. Maging ilaw ako. Maging light of the world, Panginoon. Mag-illuminate yung light mo sa life ko. Hallelujah. Kaya si Jesus ang gumagawa ng first step. Jesus takes the first step. Pangatlo, chosen by grace, not by worthiness. Chosen by grace, not worthiness. We are chosen by grace, not because we are worthy or deserving tayo. Pinili ka ng Panginoon sa posisyon na meron ka ngayon. Pwede niya yang ibigay sa iba, pero pinili niyang ibigay sa iyo. Kung anong meron ka ngayon, kayamanan mo, trabaho mo na maganda, magandang salary mo, magandang business mo, successful, hindi dahil deserve mo yan. Pero because of God's grace, ikaw ang pinili ng Panginoon para mag-lead sa kung anong meron ka ngayon sa buhay mo. Pwede niya yung ibigay kahit kanino niya naisin. Pwede niyang alisin yan sa'yo. Pero napakabuti ng Diyos na pinaglilingkuran natin, ikaw ang pinili niya para ikaw ang kanyang maging, ang tawag niyan? Ikaw ang kanyang maging representative dito sa world. Representative tayo ni Lord. Sabi mo sa'yo, tabi representative ka ni Lord. Bawat kilos, gawa, pananalita mo, alalahanin mo, representative ka ng Diyos. Spokesperson ka niya. Kaya kung lahat ng mga tao na nakakapalibot sa iyo ay kaaway mo, hindi mo kasundo, kagalit mo, aba, hindi ka magandang spokesperson. Ha? Hindi ka magandang representative. Kailangan makita nila ang pag-asa sa buhay mo. Yun ang gusto ng Panginoon. Hindi dahil deserve mo, hindi dahil worthy ka, kung hindi dahil sa grace ng Panginoon. Niligtas tayo ni Lord, hindi dahil deserving tayo, because of His grace. At tuparin natin ang gawain na ibinigay sa atin ng Panginoon. Huwag mo sabihin, Lord, saka na Panginoon, saka na Pastor, ayusin ko muna sarili mo. Hindi. Kung gusto mong maayos sa sarili mo, tuparin mo ang tawag ng Panginoon sa buhay mo. Yung iba kasing tao, ayusin ko muna. Ayoko mag-commit. Ayusin ko muna sarili mo. Sarili ko. Kaya ka nga hindi umaayos ngayon kasi ayaw mo mag-commit sa Panginoon. Ayoko po muna, Pastor, kasi hindi ako karapat-dapat perfect. Ngayong na-realize mo na hindi ka karapat-dapat at hindi ka deserving, perfect ka para sa posisyon na inihanda ng Panginoon para sa iyo. Hello? Yung moment na akala mo, ako ang deserving, ako ang dapat nandyan, yan ang magdi-disqualify sa iyo. Hello? Pag naisip mo, Lord, ako dapat yung nandyan eh. Mas magaling ako dyan. Ha? Ako dapat na-promote. Tagal ko na rito eh. Lagi kong pinagpiprayan eh. Ako ang deserving. Yung moment na yan na naisip mo, yan ang nagpa-disqualify sa'yo. Yan ang talagang dahilan kung bakit wala ka doon sa dinidesire mo. Pero pag naalala mo, Lord, hindi ako deserving, Panginoon, ayoko, hindi ko kaya, hindi ako karapat-dapat, Panginoon, ako po, wag ako. Welcome to the club.
Ikaw ang pinili ng Panginoon. Ikaw ang hinahanap ng Panginoon. Bakit? Kasi aminado ka sa sarili mo na hindi mo kayang gawin kung wala ang Panginoon. Palakpakan naman natin ang Diyos, mga kapatid. Kaya wag mo nang hintayin umayos ka. Dinggin mo ang tawag ng Panginoon sa iyo sa kakaayos. Hallelujah! Kaya nga, by grace, pinili tayo ng Panginoon. When we were still sinners, Christ died for us. Romans 5 verse 8. Habang nandun ka sa kasamaan mo, saka namatay ang Panginoon para sa iyo. Hindi ka deserving kung ang qualification ng Panginoon ay maging deserving ka sa Kanya para ikaw ay maligtas. Walang maliligtas. Hello? Walang magkakaroon ng kaligtasan kung yun ang qualification ni Lord. Kasi wala namang perfect. Hindi mo kayang maabot yung standard ng Panginoon. Naku po. Wala sa kalingkingan, wala sa libag or parang dumi sa kuko ang kaya mong gawin para ikaw ay makapasa sa standard ng Panginoon. Ha? Kaya nga yung salitang grace, napakalaking napakalaki talaga nung salita na yun. Yun ang parang pundasyon ng iyong pananampalataya sa Panginoon. Hindi dahil sa galing mo, but by grace. Sa grace ng Panginoon. Sa habag ng Panginoon. Na kahit hindi ka deserving, hindi ka karapat dapat, hindi ka bagay, pero nung na-acknowledge mo yon, yun, ikaw ang pinili ng Panginoon. Kasi kung gusto ni Lord, perfect, wala siyang mapipili sa atin. Ligwak tayong lahat. Tignan mo yung katabi. Ha? 20 years mo na yung kasama, perfect ba yan? 30 years mo lang kasama yung husband mo, perfect ba yan? Kung tinignan mo yung perfection niya, baka 6 months pa lang, nagiwalay na kayo. Hello? Kung hinahanap mo yung pagka-perfect ng spouse mo, ng wife mo, ng husband mo, di kayo magtatagal. Pero dahil pinakasalan mo siya, dahil sa pagmamahal mo sa Panginoon, hindi mo tinitingnan yung imperfection niya. Ang tinitingnan mo, yung love ni Lord sa buhay ninyo. Amen. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Kaya salamat sa Diyos na kahit tayo makasalanan, kahit tayo masama, tinampasan ni Lord yung standard niya. At nakita niya yung future natin na ikaw ay magagamit niya para sa expansion ng kanyang kingdom. Kaya nga, yung failures, mabuti na lang si Lord, mga kapatid, hindi siya nakafocus sa ating failures and mistakes. Hello? Yung kamalian, kung ilang beses tayo nadapa, ilang beses tayo nagkamali, buti na lang, hindi doon nakatingin ng Panginoon. Beyond, doon sa ating mistake, nakatingin ng Panginoon, doon sa kaya nating gawin. Kaya wag tayo masyadong judgmental sa ating kapwa. Hello? Sabi mo sa iyong katabi, wag kang judgmental. Tayo tuloy ng mga tao pag may nakitang kahinaan, kamalian sa ating kapwa, tayo ang malakas mang mata Si Lord nga, hindi Kasi kung titingnan ni Lord yun, hindi tayo deserve Pero tayo kung minsan sa kapwa-tao natin, grabe tayo magpaalala nung mali. Uy, ikaw simba-simba ka pa rito. Ikaw yung nagnanakaw ng mangga namin. Di natin makalimutan minsan yung pagkakamali ng iba. Kahit nagsikap ng magbago yung tao, kahit mapalitan na yung anong nasa utak natin, perception natin sa kanya, di talaga paulit-ulit natin sinasariwa. Lalaglag natin siya palagi. Minamaliit natin siya. Pero ang Diyos hindi. Kung ano yung past mo na yon. Hindi ikaw yon. Pinagdaanan mo lang yon. At kung ano ka ngayon, yun ang nakita ng Lord.
bago ka pa niya iligtas. Kahit nasa kasalanan ka noon, nakita na ni Lord yung future mo. Sabi ng Bible, for I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Yun yung nakikita ng Panginoon. Buti na lang, hallelujah, salamat sa Panginoon. By His grace, tayo mga kapatid ay narito ngayon kung nasaan tayo. Hallelujah, hallelujah. Kaya isipin natin, hindi dahil worthy, hindi dahil deserving tayo, pinili tayo ng Panginoon. Kung nasaan tayo ngayon sa posisyon natin, sa workplace natin, sa negosyo natin, hindi natin deserve yan. Paalala mo sa sarili mo, hindi ko to deserve. Pero salamat na lang by the grace of God. Ako ang pinili niya para maging representative niya, para maging light dito. Kaya may responsibility tayo mga kapatid bilang mga anak ng Diyos. Sa araw-araw ng buhay natin, sa araw-araw nating ginagawa, sa araw-araw nating sinasabi, kilos, salita. Huwag nating kalilimutan na nakakabit doon ang pangalan, ang banal na pangalan ng ating Panginoong Jesus sa buhay na meron tayo. Praise the Lord. Pangapat, being chosen leads to obedience. Kaya pag pinili ka ng Panginoon, ang kasunod nito ay ang pagsunod sa Kanya. Kaya dahil pinili ka ng Panginoon, may kaakibat yon na isang malaking responsibilidad. Dahil sa ikaw ay pinili ng Panginoon para maging member ng Kanyang body, ng Kanyang church, may responsibility na kaakibat yon. At ayon ay ang mamuhay at sumunod sa Kanyang banal na salita. Kaya nandito tayo sa church, nag-aaral tayo ng salita ng Panginoon, ina-encourage kayo na magbasa ng Biblia, manalangin, para malaman natin, para maisabuhay natin, maging natural sa buhay natin kung paano mamuhay ayon sa kalooban at sa salita ng Panginoon. Sabi ng John 14:15, if you love me, you will keep my commandments. Kung mahal mo ako, gagawin nyo kung ano ang iniutos ko. Kung ano ang instruction ko. Gagawin ninyo if you love me. Tingnan natin ngayong 2026, anong instruction ni Lord ang hindi ko ginagawa? Ayaw kong gawin. I chose not to do. I can do this, I can do that. Kaya katong gawin, ito, gusto ko yan, gusto ko yan. Ito, ayaw ko. Ano kaya yun? Na magpahanggang ngayon, na ayaw nating gawin. Sabi ni Lord, if you love me, you will keep my commandments. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga utos. Hello? Hello? 2026 na, ano na? May na ano doon, may nagdadabog doon na. Being chosen leads to obedience. Kaya pinili ka ng Panginoon. Pinili ka ng Panginoon hindi lang upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, kung hindi sundin at tuparin kung ano ang utos ng Panginoon. Kaya nga, dahil sa pinili tayo, yun ba ay dahilan na maging complacent na tayo? Na tayo ay maging relax na lang, chill na lang. Total, kilala ko na, may kaligtasan na ako. Hindi. Yun ang nagmo-motivate sa atin mga kapatid na lalo pang pagbutihan ang pagsunod natin sa Kanya. Nasabi ng Panginoon, huwag kayong a-absent, dumalo kayo lagi sa mga gawain. Malapit lang naman ang bahay natin. Ilang lakad lang, galing sa hindi mo pa mapuntahan. Huwag kayong liliban sa mga pagtitipon. Binigyan ka ng Lord ng motor para maka-church ka palagi. Binigyan ka ni Lord ng 4 wheels para madala mo ang pamilya mo.
Binigyan ka ng Panginoon ng may service kayo sa church para may magsusundo at may maghahatid sa inyo. Sasabihin ni Lord, ano pa ba ang kulang? Binigyan ka ng Panginoon ng magandang trabaho para mayroon kang pamasahe, makapunta ka sa church. Lahat provide ng Panginoon. Kaya, sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, hindi ka dapat kampante, hindi ka dapat relax, chill. Mag-aano na lang ako, manunood na lang ako sa live stream. Nunood na lang ako dyan, hindi na lang ako magpupunta sa church kahit pwede naman. Lagi ko sinasabi, may live stream tayo para sa mga tao na kapatiran natin na hindi makakapunta sa church dahil may karamdaman, dahil mayroong anumang nararamdaman sa katawan o nasa ibang lugar sila o nasa ibang bansa sila na wala silang kakayahan na makapunta sa church dahil sa tawag ng kanilang trabaho, nasa barko sila, meron na silang option. Pero hindi yan para sa mga ilang hakbang lamang ang layo sa church. Na hindi tayo magpupunta sa simbahan dahil manonood na lang tayo online. Hindi, sabi ng Panginoon, gusto ni Lord na mag-fellowship tayo sama-sama, na magpuri at sumamba sa Kanya. So hindi yun parang motivation na tayo ay maging petics lang sa ating paglilingkod. Kung hindi, sabi ng Panginoon, kung mahal mo ako, mayroon kang masindhing pagnanasa na sumunod sa aking banal na salita. We obey not to earn His love, but because we have already been chosen and loved. Sumusunod tayo hindi para mahalin tayo ni Lord. Sumusunod tayo sa Kanya dahil naramdaman natin yung pag-ibig niya sa ating buhay. At yun ang nagtutulak sa atin, mga kapatid, na ma-in love tayo para sa Kanya. Kaya nga, mga kapatid, hindi tayo ang pumili sa Kanya. Siya ang pumili sa atin. Salamat na lang sa Diyos na pinili niya tayo. Kaya noon sabi ko, nung mag-start ako sa ministry, natutorn ako, sabi ko, ang ministry ba ako o magtatrabaho? Kasi simula bata, madaling salita, ayoko mag-pastor. Kasi ayoko ng mga tao na maraming nakatingin sa akin. Alam niyo yun? Alam niyo yung ganong feeling? Na maraming, gusto ko, kung anong gagawin ko sa sarili ko, wala kayong pakialam. Wala akong pananagutan. Sabi ko, ayoko nang tinitingnan ako ng mga tao. Ayoko nang nasa gitna. Ayoko nang ako yung nagli-lead. So malayo sa isip ko na maging pastor. At dumating sa moment ng buhay ko kung saan ako magde-decide, magpa-pastor ako or ipupursue ko yung career ko na magtrabaho ng simpleng buhay. Akala ko nung pinili ko, akala ko sa sarili ko, sabi ko, Lord, akala ko ako ang pumili na mag-lead ng local church dito. Yun ang nasa isip ko. Pinili kong mag-lead para makatulong. Di ba? Kasi at that time, nakita natin nung pagkawala ni Bishop, so parang nag-struggle din lahat ng churches, lahat ng mga naiwan, leadership, pati dito sa Maligaya, alam nyo naman na dito siya talaga nag-serve. Amen? Sa mga nakakaalala, sa mga OG, di ba, na nandirito, alam ninyo na ito yung last, nag-home church talaga ni Bishop bago siya kunin ni Lord. So pagkawala niya, medyo nag-struggle kung sinong step up, di ba? Sabi ko, akala ko sa sarili ko, ako ang pumili na mag-step up, tumulong sa ministry ng Panginoon. Pero now I realize God has appointed me here. Hello? Kasi kung hindi pala dahil sa Panginoon, hindi niya gugustuhin. Siguro pinorso ko na lang kung ano yung field na meron ako sa business world, sa company. Dahil meron na akong work talaga noon. Mamimili na lang ako, ito na yung work ko or ministry. Pero sabi ko, akala ko ako pumili, sabi ko, kawawa man yung gawain, Lord. So, tutulong ako sa ministry. Yun yung unang thinking ko, pero ngayon na-realize ko, hindi pala ako ang nag-appoint sa sarili ko. Si Lord pala ang naglagay sa akin dito. At mga kapatid, si Lord din ang naglagay kung nasaan kayo ngayon. Hello? Si Lord ang naglagay sa trabaho nyo. Si Lord ang naglagay sa business nyo.
Si Lord ang naglagay, lalo na kung kayo ay opisyal ng inyong tinatrabahuan. Si Lord ang naglagay sa inyo diyan. He appointed you there para ikaw ang maging salt and light ng Panginoon. Pinili tayo ng Panginoon na ilagay diyan para magbigay ng liwanag sa buhay ng mga nakapaligid sa atin. At yun ang assignment ng Lord sa atin. Kaya nga, sabi ng ating tema mga kapatid, Jesus chose and appointed you. Pag may nagtanong sa'yo, sino nagbigay sa'yo ng authority na mag-preach, na mangaral? Sabi mo, walang iba kung hindi si Jesus at ang kanyang banal na salita. Kahit saan ka mapunta, hindi pastor ka man o hindi, inisip mo, ordinary member lang naman ako, wala akong authority na mag-share ng gospel. Alalahanin mo mga kapatid, ang nagbigay sa'yo ng authority si Jesus. Si Lord, sabi niya, mangaral kayo, humayo kayo, mangaral kayo. At gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa buong bansa. Bautismuhan ninyo sila sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Kaya napakahalaga ng water baptism. Kung ikaw may faith sa Panginoon, alam mo, tinawag ka ni Lord sa puso, napakahalaga nung next step, yung water baptism sa buhay mo. At pagkatapos ikaw ay anak na ng Diyos, mangaral ka rin sa iba. At anong authority? Sino ang nagbigay sa'yo ng appointment? Sino nag-appoint sa'yo? Sabi mo, walang iba kung hindi ang Panginoon. Si Jesus Christ. Nasaan man tayo ngayon, tandaan mo mga kapatid, si Lord ang naglagay sa'yo niyan. At ine-expect ng Panginoon na ikaw ay kikilos para sa expansion ng kanyang kingdom. Ngayong 2026, gawin nating motto ito mga kapatid. Na tayo ay pinili ng Diyos. Sabi mo sa iyong katabi, pinili ako ng Panginoon. In-appoint ako ng Panginoon upang mamunga, mag-bear fruit. At yung bunga na yon ay lumago sa buhay ko hanggang sa kanyang muling pagbabalik. Motto natin 2026, mamumunga ako ngayon ng masagana. We declare that. Sabihin natin, Lord, mamumunga ako ngayon. Hallelujah. Hiniling ko tayong lahat ay tumayo. Sabihin mo sa Panginoon, Lord, this 2026, mas lalong mamumunga ako by your grace. Kung paano ako naging mabunga 2025, doblehin mo, triplehin mo. Kung ilan yung mga tao na nadala ko sa iyong paanan ngayong 2026, doblehin mo, triplehin mo, o i-times 10 mo. Lord, mamumunga ako dahil kasama kita. At ito ay para sa iyong kalwalhatian. Hallelujah! Purihin natin ang Diyos. Siniling kong tayong lahat ay tumayo. Hallelujah! We declare, Lord, mamumunga ako. By your grace, mamumunga ako. This 2026, mamumunga ako sa trabaho, sa business. At higit sa lahat, Lord, sa iyong kingdom, sa ministry mo, na maraming mga tao ang ma-inspire, maraming tao ang mabago. Dahil, Panginoon, sa buhay ko na gagamitin mo ngayong taon. Hallelujah. Ama naming banal, maraming salamat o Diyos. Sa iyong banal na salita, Panginoon, na nagpapaalala sa amin, Lord, ng aming misyon sa mundo na ito. Panginoon, ang misyon namin, Lord, hindi para saktan, hindi para pahirapan, Lord, ang mga taong alam namin na nandun sa kalikuan. Alam namin, Panginoon, na mali ang kanilang tradisyon na sinusunod. Na mali ang nakaugalian, nakagisnan, na pananampalataya, hindi upang sila ay saktan at tuligsain. Kung hindi ito ay reminder sa amin, Lord, na kami ay mas may gagawin, may assignment pa, Lord, na ikaw ay ipakilala sa sanlibutan, sa daigdig. Ang totoong Kristo, na buhay, na nasa langit, na makapangyarihan sa lahat. Lord, no one can replicate you. Walang makakagaya sa iyo, Panginoon. There's no image, no idol na makaka-compare sa iyo. Even maging deserve lamang, Lord, to represent you. But Lord, sa ganitong season, it reminds us, Lord, na napakarami pa naming dapat gawin, Lord. Dapat pa
naming lahat kami, Lord, magdoble effort pa, Panginoon, na ang iyong salita, ang katuwiran, ang katotohanan ay maipangaral pa, Panginoon, sa mga taong naliligaw, sa mga taong walang idea sa kanilang ginagawa sa kanilang buhay, Lord. Gamitin mo kami, Lord. Gamitin mo ang hamak na kongregasyon na ito upang ang iyong kalwalhatian ay maitaas, ang iyong salita ay maipangaral, Panginoon. At maraming buhay sa aming communities ang mabago. Gamitin mo ang every life ng mga tao, Panginoon, na narito. Every person, Lord, gamitin mo, mga anak mo, narito, sa humble congregation na ito, maging sa mga kapatiran at kaibigan namin nanonood online, gamitin mo sila, Lord, na sila, Panginoon, ay maging channel ng blessing sa lahat dito sa mundo. Salamat, Lord. We honor you. We glorify you. We lift your name, Panginoon. Sa iyo lamang ang lahat ng kapurihan at masasalamat. Sa pangalan ng iyong bugtong na anak, aming Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Nabuhay ang ating Panginoong Jesus. Hindi patay ang Diyos na ating sinasamba. Buhay na buhay ang Diyos. Jesus is alive! Come and join us every Sunday 9 in the morning, live on Facebook, as we continue to worship the Lord Jesus and experience His unfailing love to us.